Mga balitang totoo at maaasahan. Ira Radyo PPG 4. Kaibigan, tara na, imulat ang iyong kaisipan, halina't sumama ka sa ating pagtuklas ng katotohanan. Era Radio, Era Radio. Mula sa progresibong lungsod ng Quezon, tahanan ng pagbabalitang totoo at maaasahan. Ira Radyo PPG 4. Narito ang inyong lingkod, Kel Villanueva, maghahatid ng mga pagbabalita. Sinaunang pamamahala, nag-e-exist nga ba? Pamamahala ng Pinas, nag-improve nga ba dahil sa Espanya? Reform movement at katipunan, kilalanin. Labanan ng Espanya at Amerika, alamin. First Philippine Assembly, tagumpay. World War II, ating balikan. Pagpapatuloy ng Republika, nagsimula na. Ang tabayanan ng mga balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba ang storya ng Revolusyon ni Bonifacio? Ang diktatorya ni Marcos. Nako, ang gulo pala ng kasaysayan ng ating politika, pamahalaan at pamamahala. Tama ka dyan. Kaya naman, pinirmahan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang Enhanced Basic Education Act Series of 2013 at sinuportahan ng DepEd Order No. 43 Series of 2013 ang K-12 program, kung saan kasama ang Humanities and Social Sciences upang mas mapaunlad ang kaalaman ng kabataan patungkol sa politika, gobyerno at pamahalaan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-9 ng Disyembre. Hatid sa inyo ng Ira Radyo PPG 4. Kayo ay nakikinig pa rin sa Ira Radyo PPG 4. Ang katotohanan sa likod ng sinaunang pamamahala. Rizzy Masadaw, ibalita mo. Bago pa dumating ang mga dayuhan, ang politics, government at governance ay kalat na sa buong kapuluan. Bagamat hindi sentralisado, barangay ang pangunahing paraan ng pamumuno, kung saan sa bawat barangay ay pinamumunuan ng datu na siya na ring may executive, legislative at judicial power na ginagabayan ng council na tinatawag na Maginaos. Datu bilang legislador. Ang mga batas na isinaguni at ipinatutupad ay inaanong sa tulong ng tinatawag na o malahokan, nang sa gayon ay marinig at ma-inform ang buong barangay. Datu bilang husgado. Trial by ordeal ang proseso ng pag-alam ng may sala, kung saan ang mga sospek ang dadaan sa pisikal na mga pagsubok gaya ng paglalagay ng kamay sa kumukulong tubig at kung sino man ang magtamo ng less injury ay siyang walang sala. Mas ginagamit ang mga Diyos sa pamumuno at paghuhusga kaysa logical at legal reasoning. Ito si Rizzy Masadaw para sa Era Radio PPG 4. Lagay ng Pilipinas sa pagsakop ng Espanya, pakinggan natin Risa Rehencia. Nung dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu galing Samar ng unang dinaungan noong ika-8 ng Abril 1521, maraming sumapi sa Katolisismo kasama si Raha Humabon ang kanyang asawa't barangay. Matapos ito ay napatay si Magellan ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Sumunod ang iba't ibang ekspedisyon mula Espanya, kung saan ang pinakamatagumpay ay ang ekspedisyon ni Villalobos na siyang unang Spanish Governor General ng Pilipinas at ginawang kapital ng Maynila noong ika-24 ng Hunyo 1571. Kasunod nito ang pagtatayo ng sentralisadong gobyerno. City government bilang ayuntamiento, barangay captain bilang kabeza di barangay, mayor bilang gobernadorcillo, gobernador bilang alcalde, mayor. Ang Espanya ang may sentralisado at matatag na kolonyal na pamamahala. Mula sa hari na Espanya patungong colonial government, executive at judicial branch, municipal government, corregimiento, provincial government, alcaldía, pueblos or towns, barrios, city government, ayuntamiento, cabildo, city council, alcalde,
regidores, alguacil, mayor, escribando. Ngunit sa pamamahalan ng Espanyol ay nagsimula ang unang pag-aalsa ng mga Pilipino, ngunit hindi rin ito naging matagumpay dahil sa kakulangan ng gamit at pagkakaisa. Ito si Riza para sa Era Radio PPG 4. Pagkilala sa KKK, nasa kabilang linya, Andre Puentenegra. Ang kilusang ito ay binubuo ng mga Pilipinong edukado. Kagustuhan nila ay pagkilala, representasyon sa korte at pantay na karapatan sa mga Pilipino at Espanyol. Ilan sa mga kilalang personalidad ay sina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. del Pilar, na kalaunan ay bumagsak dahil sa kakulangan ng pera at pagkakaisa. KKK o kataas-taasan kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan na pinangunahan ni Andres Bonifacio kung saan idinadaan ang paggamit ng dahas at armas upang makalaya sa kamay ng mga Espanyol. Sumunod naman ang 1896 Revolution kung saan mas nakilala ang katipunan noong ika-19 ng Agosto na binubuo ng Cavite, Maynila, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Pagkatapos nito ay ang pagkabuo ng Tejeros Convention at Military Agreement. Ngunit dahil sa tensyon ay pinapatay si Bonifacio kasama ng kapatid niyang si Procorpio noong ika-10 ng Mayo 1987. Kinalaunan naman ay tinayo ang Republika ng Biak na Bato, bagay na hindi rin nagtagal kapalit ng 800,000 mula sa Espanya at pagkatapon sa Hong Kong. Ito si Puentenegra para sa Era Radio PPG 4. Ano nga ba ang nangyari matapos ang laban ng Espanyol at Amerika? Rachel Molina? Ika-25 ng Abril, taong 1878 nang magdeklara ng giyera ang Amerika sa Espanya. Dito rin nagsimula ang unang republika sa kamay ng mga Amerikano. Ika-14 naman ng Mayo sa parehas na taon nang magdeklara ng dictatorial government si Aguinaldo na kinalaunan ay naging revolutionary government. Ngunit matapos matalo ang Pilipinas, humalili na ang Amerika sa pamamahala kung saan nagkaroon ng military governor na siyang may executive, legislative at judicial power. Sinundan ito ng iba't ibang komisyon upang tignan ang lagay ng Pilipinas. Civil government, Kongreso ng US ay nagpasa ng Army Appropriations Act kung saan pinahihintulutan ang Pilipinas na magtayo ng civil government noong ika-4 ng Hulyo taong 1901, kasunod ng 1902, Philippine Bill na naglalaman ng Bill of Rights ng mga Pilipino. Bibigyan din sila ng posisyon sa Kongreso ng US, ngunit sila ay hindi makaboboto. Ito si Rachel Molina para sa Era Radio PPG 4. Para naman sa updates ng First Philippine Assembly, tagapagbalita Nika Logod. Bilang lawmaking body na binubuo ng mga Pilipino na siyang naging lower house ng Philippine Legislature at Philippine Commission bilang upper house, na ipasa naman ang Jones Law of 1916 na nagsasabing magbibigay ng independence ng Pilipinas kapag meron na itong matatag na gobyerno. Meron din itong executive, legislative at executive branches, maging tinanggal neto ang Philippine Commission at pagtatayo ng Philippine Senate kung saan naging upper house ng legislative branch at ang Philippine Assembly naman ay naging House of Representatives o lower house. Pagkatapos nito ay sinundan ng mga independence mission kung saan ang Osrocs lamang ang matagumpay na nagpapahayag sa ilang grupo ng American Congress para i-grant ang Philippine independence. Ito si Nika Lugod para sa Era Radio PPG 4. Magbabalik tanaw, hatid ni Arnel Salvo. Noong 5 na Nobyembre taong 1935 ang inorganisa ng Commonwealth era kung saan si Manuel L. Quezon ang presidente at si Julius Meño naman ang anyang misi. Kasunod ng pagsilang ng World War II taong 1941 nang bombahin ng Japan ang buong Pearl Harbor at 1942 na sakupin ng mga Hapon ang halos ang buong Luzon. Ika-25 ng September taong 1943 nang ilahan si Jose P. Laurel bilang presidente ng ikalawang republika na tinaguri ang Ding Puppet Government. Sa tulong ni Douglas MacArthur ay pinangunahan nito ang laban sa mga Hapon nang mamatay si Quezon. Ika-23 ng Oktubre taon 1944 nang ibalik ang organisasyong Commonwealth at natalo ang mga Hapon. Ika-27 ng Pebrero taon 1944
napatunayan na ang Pilipinas at tumalili na si Sergio Esmeña bilang Pangulo. Ito si Arnel Salvo para sa Erang Radyo PPG 4. Pebrero 1986, ang mga mayayaman ay nagkaisa para sa People Power, kung saan tuluyang napatalsik si Marcos sa pwesto. Sa huli ay naging presidente si Cory at ang pagsilang 1987 konstitusyon na siyang ginamit na natin hanggang ngayon. Ito si Angeline Sanchez para sa Era Radio PPG 4. Oras mga kaibigan, alas 7:20 ng umaga. At yan ang mga balita para sa araw na ito. Muli, ang inyong lingkod, Kel Villanueva.